Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel ito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Okay, so ang gagawin natin ngayon mga bosses, kailangan nating mag-record ng mga transactions dito sa QuickBooks Online. So ano nga ba yung sinasabi nating mag-record ng transaction? Pag sinabi nating mag-record ng mga transaction mga boss, ito yung mga regular na transaction na ginagawa ni client within the month or pwede naman within the week. So bakit natin kailangan i-record agad sa QuickBooks? Kasi para makaka-create tayo ng accurate na financial data at the same time up-to-date na financial data. So, dito rin nakabase ang ating reconciliation. So, magre-reconcile tayo every once in a month. So, hindi kayo mga boss, makakapag-record ng transaction kapag wala kayong mga previous na videos na ginawa natin. Gaya ng nag-create tayo ng trial balance, yung nag-import ng data sa supplier, sa customer, at saka sa products and services. So, kailangan nyo munang balikan yung mga previous video natin para makapunta kayo dito sa recording sa transaction. Ayun, so sana naintindihan yung mga boss. So, eto yung listahan ng mga transactions natin na kailangan nating i-record sa QuickBooks. So, ano ko lang ha. Maximize ko lang ha. So, eto yung mga suppliers data. Naka-green. So, in-highlight ko para hindi kayo malito. At eto naman yung customers data. So, sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi natin suppliers data mga boss, eto yung account payable natin. Ibig sabihin, dito tayo mag-order, tsaka dito din tayo magbabayad. So, from the word itself, account payable. Mga babayarin natin. Dito naman sa naka-blue, ito yung customers data. Ito yung mag-generate ng sales natin. So, pag sinabi natin customers data, ito yung mga sales na i-generate ng kumpanya. So, yan. Ito yung Excel natin. So, ilalagay ko yung link sa YouTube description, no? Tapos, i-download nyo na lang para meron kayong pagpraktisan. Okay, so explain ko lang ang suppliers data at saka sa customers data. So, para mahanap nyo, dito kayo sa create. Dito muna tayo sa suppliers data. Ayan. So, naka-ano na yan, naka-in order na yan. From expense check, pay bills, purchase order. Ayan. So, yan yung mga transactions under suppliers. Ibig sabihin, under account payables. So, kailan ba mag-start yung transaction sa suppliers data? Una is, kailangan muna tayong gumawa ng purchase order. Pangalawa, itong bill. Then, vendor credit, pay bills, check, at saka si expense. Unahin muna natin tong suppliers data. Una dito is ang purchase order. So, create muna tayo ng purchase order. Dito tayo sa create, then purchase order. Ayan. So, ayan. Pull up ko lang yung Excel file. Ayan. So, sinasabi dito, si supplier natin is si All American Footwear. So, type lang natin yan. Si All American Footwear. Ayan. So, sinasabi dito, so, be mine sa date ha, January 3. Kasi kapag mali yung date, mali na lahat ng mga report nyo. Ayan. So, January 3, 2025. Ayan. Tapos, yung ipo-purchase natin, ito, Urban Runner, sneakers. Ano lang natin yan ha. Then, dito kayo sa item details. Hindi dito sa category ha. Dito sa item details. Ayan. Urban Runner Sneakers. Urban. Ito. Tapos sinasabi dito, yung quantity niya is 15. So, ito. 15. Yung rate naman niya is 59.99. Copy lang natin yan. Tapos paste natin dito. So, automatic, magto-total siya. Yung total niya is 899.85. So, ito sa file natin. So, ito yung
total niya 899.85. So i-double check nyo lagi kasi usually nagkakamali yung mga bookkeepers usually sa quantity. Kasi kapag mali yung quantity, mali na din itong total amount. Susunod is itong si Classic Leader. So Classic. Ayan, si Loafer. So nagtataka kayo kung bakit merong dito mga products and services. Galing to sa import data ha, yung ginawa natin yung products and services. So balikan nyo yung video natin. Yung item niya is 15 ulit. Then yung price is 69.99 per item. So yung total item niya is 1,049. So i-double check nyo lagi ha. 1,049 dapat 1,049 din dito. Susunod itong Trailblazer. Hanapin natin. Trailblazer. Ayan. So, yung item niya is 25. And then, yung unit price is 89.99. Total is 2,249.75. Ayan. Susunod itong si Sporty Slide sandals. Sporty. Ayan. So, yung quantity niya is 17. Then, yung unit price is 99.99. Okay. Pag nawala, click nyo lang itong arrow ha. Yung total niya is 339.83. Ayan. So, kung ito total nyo to, yung amount niya is sandali lang. Ayan. Total amount is 4,539.28. So, i-double check nyo lagi yung transaction ha. Kasi kapag baka mali yung date, mali yung item. So, always double check yung transaction. So, pag double check, ganito lang. So, purchase order. Ayan, nasa purchase order ka. Yung date, January 3. Ayan. So, yung mga items, 4. So, ito yung mga items. Ayan. So, kapag tama na, save and close na lang yung dito, no? Pero in reality talaga, dapat save and send kasi papadalhan mo ng kopya yung client. So, kapag i-click nyo tong save and send, so, hingihan ng email yung client. So, ito yung email. So, kailangan nyo yung i-send, no? Pero for this tutorial purposes, save and close lang natin since naman to for tutorial naman to talaga. So, save and close. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong record dito sa purchase order. First na purchase order natin. So, kung bibisitahin natin yon yung purchase order, meron siyang history. So, click nyo lang itong parang orasan. So, ito yung unang ginawa natin na purchase order. Okay, so nakagawa na tayo ng unang purchase order natin. Susunod is etong si bill. Okay, so pag sinabi naman nating bill is eto na yung mga products, final products na kailangan nating bilhin. Kumbaga kung sa kabila, eto yung equivalent ni invoice. Kumbaga, so i-bill na natin yung products. And by the way, kung magtataka kayo sa from purchase order, 4 yung item, dito sa bill is 3 na lang. So, eto na yung final na items na kailangang i-bill natin sa client. Okay, so punta ka tayo dito sa Create Plus. Create Plus, tapos dito sa Bill. Ayan, so pull up ko lang yung Excel file. Bill siya, so January 5. Ang customer supplier natin again is si All American Footwear. All American Footwear. Ayan. So be mindful sa date. Pwede namang yung kasi si QuickBooks kasi meron siyang remembering system. So kung ano yung unang in-apply natin doon sa purchase order, automatic i-click mo lang itong add, then yung purchase order na details mag-a-add siya dito sa system natin sa bill. So ayan, yan yung system natin, which is yung purchase order, yung 4 na items yung in-order. So double check nyo lang kung ano yung items na wala dito. So pwede nyo namang isa-isahin, pero kung gusto niyo mabilis yung trabaho nyo, add nyo na lang dito, no?
yung nag-appear dito para mabilis yung trabaho nyo. So, mapapansin nyo dito, ang nawala dito is from classic to sporty, classic to sporty, then trailblazer. Ibig sabihin, ang nawala dito is itong urban runner sneakers. Ito. So, para i-delete nyo to, click nyo lang itong parang basurahan nito sa gilid. Tapos, remove line. Huwag nyo i-unlink kasi kapag i-unlink nyo, ibig sabihin, andyan pa yung item, hindi lang siya naka-link. Dapat i-remove line para completely ma-delete yung item. So, click nyo itong remove line. Ayan. So, ibig sabihin, tatlo na yung naiwan. So, susunod is itong date. Double check nyo yung date. Ang date naman is January 5. So, January 5. Usually, mga bookkeepers dito nagkakamali eh. Hindi na double check yung date. Then, yung sa term is naka-net 30 siya. So, dito tayo sa term, net 30. Ibig sabihin yan, babayaran natin siya within 30 days galing sa pag-purchase order. Ayan. So, due date, automatic yun magkukompute eh. From January 5 plus 30 days equals February 4 na siya. Ayan. So, kung tama na yung ano nyo, double check nyo lagi. So, ayan. I-plus nyo lang to. Ito yung resulta nyo. 3,639. So, save and close lang natin yan. Ayan. So, meron na tayong purchase order. Meron na din tayong bill. Susunod is etong vendor credit. So, ano itong vendor credit? Ibig sabihin is meron tayong, dito sa bill, meron tayong binalik na items due to, ito, defective items. So, punta tayo sa vendor credit. So, dito sa plus, and eto, vendor credit or supplier credit, pareha lang sila. So, click nyo lang ito, supplier credit. And then, una nyo is, ilagay nyo yung supplier's name. Ito pa rin, si All American Footwear. So, automatic yan kapag nilagay natin yung, maglalabas dito yung, parang niya, yung item niya na history details, kumbaga. So, kung wala, pwede nyo namang i-input siya, no? So, dito tayo sa date. Be mindful kayo sa date, ha? Yung date niya is January 7. So, January 7. Ang item na binalik is itong trail blazer. So, type nyo lang dito. Trail blazer. Ayan. So, ilang unit yung binalik? 3 pieces. 3 pieces. So, yung rate niyang Trailblazers is, dito tayo, 89.99. So, yung total amount is 269.97. Double check nyo lang ha. Eto to, 269.97. So, ibig sabihin nitong supplier credit is, mamaminus siya. So, galing dito sa total amount dito, kailangan mag-deduct siya ng 269 kasi nga defective. So, para maintindihan ni client kung ano tong items na binalik natin, i-copy-paste natin to. Itong we return due to defective item. Dito nyo i-paste sa memo. Ayan. Para maintindihan agad ni client ni supplier na meron tayong binalik kasi nga defective items itong tatlong Trailblazer. So, ulitin ko lang ha. Etong 269, magdideduct siya dito sa total amount from bill. So, save and close lang natin. So, kung okay na yung date, okay na yung supplier, then yung item is save and close nyo na yan. Ayan. So, nakikita nito is supplier credit 269.97. Susunod natin is pay bills. Dito na tayo magbabayad. Okay. Punta ulit tayo dito sa plus, then pay bills. So, medyo mahina lang yung internet ko. So, sa pay bills naman, isa-select nyo kung anong supplier yung babayaran nyo dito. Sa case natin is Nike American Footwear. Pero, sa pay bills is, kailangan nating bayaran si All American Footwear. So, check nyo lang yan. Ayan. So, eto yung total kanina. Yung total ng yung bill is
3,639. Pero kung nag-minus, nag-deduct kasi tayo ng 269 from vendor credit. So, ang matitira na lang is etong 3,369.46, which is eto. So, I hope na nasundan nyo mga boss, no? Then, click nyo yung save. And by the way, date muna. So, dito, dito na naman ako nagkamali. Pay bills, ang date is January 9. Ayan. January 9. Ayan. So, kapag tama na yung date, tama na yung supplier, tama na yung amount, click nyo yung save. So, hindi pala na yung account. Yung account natin is, supplier's data. So, ang babayaran natin dito is, sinasabi is, through Chase Bank. Ito, importante ito kasi ito yung source ng payment. Nakalimutan ko ha. So, select nyo itong Chase Bank. Ayan. So, makikita nyo yung Chase Bank total is 62. So, dideduct natin ng 3,369.46. Okay, so kung kompleto na, okay na yung date, okay na yung payment account, click nyo itong save. Ayan, so ibig sabihin nakapagbayad na tayo kay All American Footwear. Si Nike na lang. Etong si Nike is by default kasi ito eh. Galing ito sa trial balance na ginawa natin. Okay, susunod naman is etong si check. So, ibig sabihin nito, yung business natin o si client, nagbayad daw siya ng insurance, which is 1,500 pesos na yung insurance binayad niya is galing sa Chase Bank. So, gawa tayo ng transaction na check. Okay. Close lang natin to. Dito tayo sa create. Then, check. So, medyo mahina lang yung internet ko mga boss ha. So, ulitin natin. Gawa tayo ng check transaction. Yung date is January 12. Okay. January 12. Ayan. So, kanino tayo nagbayad? Sa United Health Insurance. So, type lang natin yan. Ayan, United Health Insurance. Then, yung category natin dito is paid through Chase Bank. So, insurance yan. Dito tayo sa general. Then, i-type nyo lang to. Paid through Chase Bank. To Chase Bank Insurance. For insurance. Ayan. So, at least, So, wag kayo dito sa item ha. Dito sa item details kasi dito is mga products and services lang. Kapag category na yan, halimbawa yung mga insurance, dito kayo sa category details mag-i-input. So, yung amount is 1,500. So, isulat nyo dito yung amount. Click nyo lang yung tab. So, ayan. So, 1,500 na siya. So, i-click nyo lang itong save and close. So, again, kung tama na yung date, yung supplier's name, yung description, click nyo itong save and close. So, meron pa tayong last transaction which is si expense. Ibig sabihin yun, nagbayad daw tayo ng expenses sa GoDaddy for advertising expense. So, yung binayad natin is 500 pesos. Yung source is galing sa credit card. So, gawa tayo ng expense. Dito tayo sa plus, then expense. So, kanino tayo nagbayad? Sa GoDaddy. Type nyo lang dito sa GoDaddy. Ayan. GoDaddy tayo. Tapos, yung date is January 17. So, edit nyo lang tong January 17. Yung payment account is credit card. Ayan, okay na yan. Then, yung category natin dyan is advertising expense. Pwede ding i-edit nyo to. Advertising expense nyo yung Ayan, advertising and marketing. Ayan. The description is GoDaddy for for advertisement, kumbaga. Ayan. Yung amount is 500 pesos. Ayan.
So, kung tama na yan, double check nyo lagi ha. Credit card. Ayan. So, sa pay is GoDaddy. And then, yung payment date is January 17. Ayan. Yung amount is 500 pesos. Ayan. So, save and close nyo lang yan. Ayan. So, natapos na tayo dito sa suppliers data na transaction. Susunod naman natin gawin is itong sa customers data, which is si account receivables, yung mga sales na ma-generate natin. Okay, so dito naman tayo sa customers data or sa account receivables natin. First is, kailangan nating mag-estimate. Yung client is Christopher Brown. So, punta tayo sa estimate. Dito na yan, sa customers tab. So, punta tayo sa estimate. Name ng client is si Christopher Brown. Type nyo lang yan, si Christopher Brown. Ayan. Again, yung date is January 11. Ayan, January 11. Tapos, yung products naman is dalawa. Etong sporty slide sandals tsaka trailblazer hiking boots. So, ano lang natin yan, sporty slide sandals. Tapos, itong trailblazer. Trailblazer. Ayan. Yung item naman is 15 tsaka 20. 15 tsaka 20. Ayan. So, nakakita nyo, meron ng rate nyan. So, i-double check nyo lang ha. Ito yung 599 tsaka 2599. Yung total amount niya is 3,199.65 yung total itong dalawa. Again, double check nyo lang. Customer's name is Christopher Brown. Yung date is January 11. Tapos, ito yung dalawang item. Okay, so save and close nyo lang yan. So, in reality, dapat save and send. Send nyo sa client. Pero for this tutorial purposes, save and close muna tayo. Ayan, so naka-estimate na tayo. Susunod naman is etong invoice. So, mag-invoice tayo. So, same client, then same items. So, dito kayo sa Create Plus, then Invoice. So, type natin, customer is Christopher Brown. Ayan, so, lalabas dito yung details na in-input natin doon sa estimate. So, i-add nyo lang yan. Click Add. Then, ito yung mga items na in-input natin doon sa estimate. Ito yung dalawang item. So, double check nyo lang kung ano yung may nabawasan ba or may nadagdagan ba. So, dito sa invoice is pareha lang yung items pero nagdeduct sila ng item. Instead na 15 dito, naging 10 na lang. So, 15 dito is naging 10 na lang siya. And then, yung isa naman from 20 is naging 15 na lang. So, 15. Yung total amount naman niya is 2349.75. Ito. So, double check nyo. 399 tsaka 1949.85. Double check nyo yung date ha. Yung date ng invoice is January 13. So, edit natin yung date dito. Tapos, yung terms naman niya is net 30. Ayan. So, naka net 30 na siya. Ayan. So, automatic siya nag-compute sa due date, which is February 12 siya. Again, kung tama na yan, so, click nyo itong save and send in reality, pero for this tutorial purposes is save and close lang natin. Okay? Ayan, so naka-create na tayo ng invoice. Susunod naman itong si credit note. Ibig sabihin ng credit note, para lang din itong si vendor credit. So, magkaiba lang yung, opposite lang yung application niya. Kung si vendor credit is, nag-minus tayo sa babayarin natin, dito naman si credit note is, i-minus natin yung babayarin ni client. So, totally opposite sila. So, punta tayo sa credit note. Click create. Then, credit note. Ayan. So, yung client naman, same pa rin si Christopher Brown. Ayan.
So, click nyo lang itong add. So, ito yung ginawa natin doon sa invoice, which is dito. Dito naman sa credit note is sinasabi dito na nag-return yung client ng tatlong Trailblazer. So, ito, Trailblazer. So, since wala ito, good sila dito, delete lang natin ito. So, ilang items yung return nila? From 15 is tatlo. So, gawin natin tong tatlo. Yung total amount is 389.97. So, double check na lang. Ayan. So, copy-paste nyo itong yung memo. Tapos, dito nyo ilagay sa message displayed on credit note. Para may idea si client na ito yung item na na-return. So, ito na yun. Again, double check nyo yung date. Date is January 15. Ayan. Then, under credit note, Christopher Brown, yung amount is 389.97. So, kung okay na yan, save and send in reality, pero save and close for this tutorial purposes muna. Okay? So, na-save na to. Susunod sa credit note naman is etong receive payment. Ibig sabihin is nagbayad na si client. Si Christopher Brown, nagbayad na siya ng amount of 1959.78. Okay. So, kung napapansin nyo mga boss, yung binayaran niya is 1959.78. So, may kulang siya dito mga boss, no? So, i-receive natin kung ano lang yung payment na binayaran niya. So, receive payment. Punta tayo sa receive payment. Tapos, dito tayo sa saan ka na? Receive payment. Ito. Receive payment. Christopher Brown yung name. Ayan. Yung date naman na ni-receive natin is January 29. January 29. Ayan. And then yung instruction ni Christopher Brown is paid all his outstanding balance through Chase Bank. So nagbayad daw si Christopher Brown through Chase Bank. So dito tayo sa Chase Bank. Chase Bank is sa dito na lang direct debit tapos Chase Bank. Ayan. Yung binayaran niya is etong 1959.78. So, yung original amount niya is 2349. Pero dahil may credit note na eto 389, so na-deduct siya dito sa 2349, which is ang natira na lang is etong 1959.78. So, click nyo lang to. Then, save and close. Pero in reality, dapat save and send sa client. Kumbaga, mayroong resibo si client na nagbayad siya. Pero since tutorial purposes, again, save and close natin. Again, kung na-double check nyo na, kung tama yung customer, tama yung date, tama yung amount, so save and close nyo na ha. Yan. So, na-receive natin 1959.78, which is tama dito yung ni-receive natin. Pagkatapos naman, nag-create tayo ng sales receipt. Etong sales receipt mga boss is kapag merong bumili si client sa atin na diretsyo. Kumbaga, kung sa Pilipinas setup is pumunta ka sa mall, may binili kang computer, then nag-issue yung si business ng resibo sa iyo. So, ganun lang ang pagkakaintindi dito sa sales receipt. So, punta tayo dito sa sales receipt. Ayan. So, customer is nagbayad siya ng cash. So, walang pangalan. So, pwede tayong maglagay dito ng customer. Customer 1. Ayan. So, add lang natin dito. Customer 1. Kung walang record sa QuickBooks Online. Ayan. So, yung date naman niya is January 29. So, tama dito, January 29. And then, yung products na binayaran niya is itong Sporty Slide Sandals. Sporty. Ayan. So, ilan? Nakalagay dito is 3. Lagay natin yan, 3.
Yung unit price is 39.99. Ayan. So, yung total amount is 119.97. Ito. So, kung tama na, yung details, yung date, yung items, yung quantity, save and close nyo lang yan. But in reality, again, save and new, depende sa yung name ng client. Okay? So, for this tutorial, save and close tayo. Ayan. So, nakapag-issue na tayo ng sales receipt. Pangalawa naman itong refund receipt. Ibig sabihin nito is may sinauli si client. So, kung nakikita nyo, ang unang order niya is 3. May sinauli siya dito kasi ang sabi is size issues. So, may sinauli siyang isa. So, i-record natin yung refund receipt. So, punta tayo dito sa refund receipt. Ayan. So, type natin yung customer name kanina is, pinangalanan natin siyang customer 1. Ayan. Yung date, double check nyo, January 30. Ayan, January 30, 2025. Yung product, same product, sporty slide sandals. Slide sandals. Ayan. Yung amount is 1, tapos yung total amount is 39.99. So, ito yung total amount, 39.99. So, double check nyo kung tama yung details, tapos yung date, yung quantity, tapos total amount. Kapag tama na yan lahat, save and close lang natin. Yan. So, sinasabi dito, kailangan pala ng refund details. So, kung saan daw tayo nag-refund. So, sinasabi dito, cash. So, nakalimutan ko dito, no? So, lagay nyo dito, cash or cash on hand. Pwede na yan. Yan. So, save and close. Yun. So, natapos na natin tong customers data, yung account receivable, yung mga sales natin from estimate to refund receipt. Ayan. So, ganun lang ang pag-record ng transaction, mga boss. Again, importante na ma-record natin agad yung mga transactions na nag-occur within the day kasi para updated yung transactions natin at saka correct yung financial data. So, yan yung style ng mga bookkeepers para ma-present agad nila yung mga report yung sa pinaka-updated na transaction. So, kapag meron na kayong client, then yung transaction is nangyari ngayon. So, alangan naman na mag-record kayo ng transaction on the following weeks pa or the following days pa. So, mas maganda na record nyo agad lahat para up-to-date yung inyong financial data. So, ganun lang. So, if you find this video helpful, mga boss, please naman po mag-like and subscribe kayo. If possible, i-share nyo para mas marami pa tayong matutunan ng mga aspiring bookkeepers. Ayan, so free lang lahat dito. By the way, yung Excel file, yung link, yung pagpapraktisan nyo, i-download nyo lang sa YouTube description. Andun lang yung file natin para makapag-practice kayo sa inyong mga bahay. So, yun lang mga boss. See you sa susunod natin na video and stay safe.